Hello po, Steffi here and welcome back to my channel. So, ang ating tarot reading for today, for tonight, ay para pa rin po sa single tarot read para kay Miss Kim Chu. Okay, pero bago natin umpisahan, batiin po muna natin ang ating mga November birthday celebrants na sina Grace, TP, Adeira, Horasic, and Ernesto. Happy birthday po sa kanilang lahat. Alright, so let's start. Ito na pa yung cards ni Miss Kim Chu. Okay, so first card, the King of Wands. Sino si King of Wands? Maring ito yung kanyang tatay. Very bold, very powerful, charming, courageous. Maring si maring ito yung kanyang tinatangi na Ginoo. Na ganun din, very bold, charming. Okay? Or maring si Kim mismo yan. Na ganun din, charming. Alright? Next. Four of Swords. Okay, so Four of Swords. So, ayan. Parang nagpapahinga lang sa ilalim ng puno. Kailangan niya din siguro na magbakasyon, mag-unwind. Kailangan niya ng moments alone, time alone, para makapag-rejuvenate, para makapag-recover. Maaring galing sa sakit, kaya nagre-recover, ganyan. Or maaring tahimik lang siya. Take mang bibig muna, okay? Para merong peace of mind. Okay? So, maaring nagpapahinga lang, nakabakasyon, naka-retreat, nang iinggit. Six of Swords. O, ayan. Si Six of Swords breaking away. Di kaya yun ang kanyang pinag-iisipan dyan. Kaya di ko mabibig or silent. Okay, so maaaring ito yung kanyang transitional period. Kailangan niya siguro mag-relocate or maaaring lumipat ng bahay, lumipat ng lugar, maaari ding lumipat ng ibang bansa. Ayan, basta kailangan niyang lumipat or mag-relocate, okay? Or kailangan niyang umalis, maaaring magbakasyon lang para dyan makapag-relax. Maaaring kailangan niya munang iwan ang mga loved ones, maaaring iwan niya muna si King of Wands para magbakasyon, maaari, okay? Or, lilipat lang siguro talaga ng bahay or lugar. Maaari ding lumipat ng trabaho, or lumipat ng station, or ng network, or ng business, whatever. Okay? Relocation. Okay, next. Si Page of Swords. Swords na naman. O, ito ang ating paborito. Okay? So, merong nang-i-spy kay Kim Chu. Maaring isang Ginoo na mas bata sa kanya, naka-spy, nakamasid, nakaantabay, nag-aabang. Okay? Or maaaring ito yung mga mata sa paligid, ang mga spy ni Kim Chu na walang magawa kundi mag-chismax, manira ng buhay, madaming nasasabi, backstabbing, ganun. Okay? Lahat ng galaw niya, alam, pinapakialaman siya. Otherwise, maaari din ito yung kanyang mga loyal fans, okay, na updated sa buhay ni Kim at sinusuportahan siya. Right. Next. Seven of Wands. O, ayan. Yan naman ang kanyang self-defense, okay? Bakit siya defensive? So, meron siyang ipinaglalaban. Maring merong kakompetensya, maring merong karibal, kaya kailangan niyang itayo ang sariling bandera, itayo ang bandila niya para manalo. Kung competition man ito, ayan, pinagbubuti niya, kailangan niyang manalo, kaya kailangan niyang maging competitive. Okay? What else? Basta, kailangan niyang protektahan ang sariling kampo, ang sarili, para manalo sa anumang competition na yan or anumang rivalry na nangyayari. Okay?
So, next. Wow, ganda naman. The Sun, the giver of life, ang pinaka-positive na card. Okay, so yan, si The Sun, ang kanyang success, ang kanyang happiness, ang kanyang bliss. What else? Mga achievements, fulfillments, pride, ano pa? Yan din ang kanyang yes card, ano man yung kanyang wish, kanyang prayer. Yan, granted, sabi ni The Sun. O, diba? Ang ganda. What else? Material happiness, joy. Yan nga yung kanyang, success. Okay? Very, magiging successful. Okay, next. So, kung meron mang competition dyan, magiging successful siya dyan. Right? Next. Ano mang competition siguro yun. The Hangman. Okay, Hangman, maring yan ang kanyang, parang ito, yung second card, kailangan niya muna sigurong mag-rest, mag-relax, mag-pause, kailangan isip-isip muna, ayun, maring, mag-rest from work, ganun, recess, mag-pause nga para mapag-isipan ng mga bagay-bagay. Maring din yan ang kanyang sakripisyo. Maring nag-sacrifice dyan sa kung anumang competition na iyan. Or rivalry. Maring pinagbigyan niya or nagpabigay. Yun yung kanyang sacrifice. Okay? Or maring kailangan niyang magpalit or magbago ng pananaw sa mga bagay-bagay para magkaroon ng very wise na decision sa buhay. Okay? Next. Five of Wands. Meron talagang rivalry. Merong competition. O, ayan. Parang dito kailangan niya maging self-defensive. Ito. Maring merong awayan, merong bangayan, merong alitan, may sagutan. Kaya kailangan niyang mag-pause muna. Dahil dyan sa dami ng mga alitan or bangayan. Maring ding naman to, sports lang, may competition sa sports. Kaya kailangan niyang galingan, kailangan niyang maging competitive para manalo. Okay. Otherwise, kung competition man ito sa trabaho or sa personal siguro na buhay, kailangan niya mo ng, mag-pause and mag-isip-isip at bago ng pananaw sa buhay. Okay? Para hindi siguro makapanakit or para magkaroon ng magandang decision sa anumang rivalry or competition na yan. Alright? So, last card para kay Miss Kim Chu. Wow, Ten of Cups. O, diba? Ang Ten of Cups, yan naman ang kanyang family na very supportive, very helpful para sa kanya. Ano man yung kanyang kailangan, ayan, na ibibigay ng kanyang family. So, hindi niya nafe-feel ang pag-iisa or being alone dahil nandyan ng kanyang pamilya na nakasuporta and very contented siya sa kanyang family dahil nandoon ang total love and support. O, diba? So, yun. Kung may rivalry man dyan, happy naman siya at nakasuporta ang kanyang pamilya. Okay? So, ang kanyang first card ay si King of Wands na very powerful, charming, nakasuporta sa kanya. Last card, ang kanyang pamilya na nakasuporta pa rin para kay Kim and happy siya doon. Alright, so yun po yung tarot reading ni Kim Chu. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood pong next na video. And of course, huwag po natin kalimutang batiin ang ating mga November birthday celebrants na sina Grace,
TP, Adaira, Rasik, and Honesto. Happy birthday po sa kanilang lahat. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.